Nag-expire ba ang iyong student permit at pinaplano mo itong i-renew? Para sa iyo ang video na ito. Magandang araw mga ka-Wonder, ako po si Wonder J at sa video na ito ay ibabahagi natin ang mga impormasyon na kailangan mong malaman kapag i-renew mo ang student permit, gaya ng proseso at mga requirements. Ngunit kapag bago ka pa lamang nakukuha ng student permit, ay may separate video na akong ginawa dyan. Maaari mong panoodin ang video na yan sa link na ilalagay ko sa description box or sa link na italagay ko sa taas ng video na ito. Ang student permit ay isang permit na kung saan papahintulutan kang magmaneho ng isang sasakyan, ngunit kakailanganin mong may kasama na duly qualified driver. Ibig sabihin, dapat may kasama kang non-professional or professional driver's license holder na dapat valid po yung kanyang lisensya at tama ang restriction code sa minamaneho nyong sasakyan. Ang student permit din po ay isang requirement kapag kukuha ka na or mag-a-apply ka na ng non-professional driver's license. Lilinawin ko lang po na ang student permit ay hindi pa po official driver's license. Kaya't kapag nahuli ka na nagmamaneho mag-isa na ang hawak mo ay student permit pa lamang, ay magmumulta ka ng 3,000 pesos at maaari pang ma-impound ang sasakyan na iyong minamaneho. Ang student permit ay may validity na 1 year mula sa pagkuha mo ng student permit. After 1 year at hindi ka pa nakakakuha ng practical driving course, gamit ang student permit mo, ay wala ng visa ang iyong student permit. Ngunit kapag nakakuha ka ng practical driving course na siyang pinakabagong requirement kapag kukuha ka ng non-professional driver's license, sa loob ng 1 year na validity ng iyong student permit ay magiging valid pa rin ang student permit mo kapag kumuha ka ng non-professional driver's license. Sana po ay malinaw yon. Pag lumipas ang 2 taon mula sa pagkuha mo ng student permit at wala ka pang ginagawa, ay kakailanganin mo ng kumuha ng panibagong student permit. Ngunit ang iyong student permit ay maaari mo pang i-renew bago mag-expire ang iyong student permit or sa araw mismo ng student permit kapag hindi ka pa readyng mag-apply ng non-professional driver's license. Huwag kang mag-alala sapagkat yung mga driving courses o yung theoretical driving course mo ay maaari mo pa namang gamitin kapag nag-renew ka ng iyong student permit. Ngayon naman ay magtungo tayo sa mga requirements kapag i-renew mo ang iyong student permit. Unang requirement, duly accomplished application for license and permits o yung APL form. Maaari mo itong i-download sa website ng LTO or maaari ka rin namang kumuha nito sa mismong office ng LTO. Pangalawang requirement, student permit. So kakailanganin mong dalhin yung student permit mo kapag nagpunta ka sa LTO. Pangatlong requirement, medical certificate na manggagaling sa mga LTO accredited medical clinics. Usually naman sa labas ng mga LTO offices ay may mga accredited medical clinics na dito. Nagre-range yung presyo nila from 450 pesos hanggang 500 pesos. So yun lang yung mga requirements na kailangan mong dalhin bago ka pumunta sa LTO kapag plano mong i-renew ang iyong student permit. Saang mga offices or division ba ng LTO ka pupunta kapag plano mong i-renew ang iyong student permit? Una, pwede kang pumunta sa mga licensing offices. Pangalawa, pwede kang pumunta sa mga licensing extension offices. Pangatlo, pwede kang pumunta sa mga district offices. At ang pang-apat ay pwede kang pumunta sa mga extension offices ng LTO. Ngayon naman ay magtungo tayo sa proseso na gagawin mo kapag nasa LTO ka na mismo. Bago ka pumunta sa LTO, make sure na magsuot ka ng proper dress code ng LTO. Bawal po ang mga naka-shorts at naka-tsinelas. Pagpasok mo sa mismong LTO, kumuha ka na ng APL form, Application for Permits and License. Dito rin ay bibigyan ka ng queue number. Pangalawang proseso, pag natawag ng iyong queue number ay magtungo na sa evaluator window. Dito ay susumiti mo ang iyong mga requirements na nabanggit ko kanina. I-check ng evaluator kung valid, tama at kumpleto ang mga requirements mo. Pangatlong proseso, photo and signature window. Dito ay kukuha ka ng litrato, signatura at biometrics. Pang-apat na proseso, cashier window. Dito ay magbabayad ka na ng mga fees para sa student permit. Basic fees lang po ang babayaran nyo dito kapag wala ka namang mga violations. Usual na binabayaran dito ay ang computer fee at ang application ng iyong student permit. So more or less is 250 pesos lang iyong babayaran. Panglimang proseso, releasing window. Dito ay ibibigay na ang iyong student permit at ang official receipt.
At dagdag ko lang na para sa mga nag-renew ng student permit, ay maaari mo na itong i-renew kaagad from student permit to non-professional driver's license. Hindi mo na kailanganing maghintay ng 31 days para ma-renew ito from student to non-professional. Maghihintay ka lamang ng 31 days from the issuance ng student permit para lamang yun sa mga bagong kumuha ng student permit. Sana po ay malinaw po yun. Sana ay may natutunan ka sa video na ito at huwag mo sanang kalimutan i-like ang video na ito, mag-comment kung may mga katanungan at i-share sa mga kapamilya, kakilala para maging updated din sila na pwede palang i-renew ang student permit. Gusto ko sanang i-shoutout lahat ng ating mga solid ka-wonder na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, sa ating TikTok account at sa ating Facebook account. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel ay i-hit mo na ang subscribe button at kalembangin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko. Ako po ulit si Wonder J ang nagsasabing umiwas po tayo sa mga fixers sapagkat kayang-kaya naman nating dumaan sa tamang proseso pag ating gugustuhin. Lagi po tayong mag-ingat and see you on my next vlog. Paalam!